Magandang gabi sa bawat isa. Muli, night devotion tayo. At ngayon ay dito na tayo sa verse 1 ng Isaiah chapter 11. Verse 1 hanggang 10 yung ating babasahin. At yun, umpisa na natin. Naputol na tulad ng punong kahoy ang paghahari ng anak ni Jesse. Ngunit katulad ng pag-usbong ng mga bagong sanga sa pinutol na puno, sa lahi niya ay lilitaw ang isang bagong hari. Mananahan sa kanya ang espiritu ni Yahweh, ang espiritu ng karunungan, pangunawa, ng mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh. Itong verse 2, ang nakita ko po dito ay yung ating mga pastor. Yung ating pastor na nagtsatsaga sa ating magturo ng salita ng Panginoon, magtsagang turuan tayo, i-disciple tayo, kahit na medyo mahirap, kahit na, alam niyo yon, yung kahit na nagiging pasaway tayo, andyan pa rin sila upang tayo ay turuan, upang maging pagpapala din sa iba. At salamat sa lahat po ng pastor na patuloy na nagtsatsaga na kami turuan. At shout out po sa inyo pong lahat. At nawa ay patuloy niyo po kaming turuan upang maging kagamit-gamit din po sa ministry or church na aming kinabibilangan. Kagalakan niya ang pagsunod at gumalang kay Yahweh. Hindi siya hahatol ayon sa kanyang nakita, magpapasya siya batay sa kanyang narinig. Sa kanyang narinig. Ngunit hahatulan niya ng buong katwiran ang dukha at ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ulitin ko lang itong verse 3, kagalakan niya ang sumunod at gumalang kay Yahweh. Hindi siya hahatol ayon sa nakita o magpapasya batay sa kanyang narinig. Ngunit hahatulan niya ng buong katwiran ang mga kawawa at ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa tulad ng pamalo ng mga salita. Tulad ng pamalo ang kanyang mga salita. Sa hatol niya ay mamamatay ang masasama. Maghahari siya, may katarungan at mamamahala ng may katapatan. Maninirahan ng asong gubat sa piling ng kordero. Mahiga ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magkasamang manginginain ang guya at ang mga batang leon. Ang mag-aalaga sa kanila ay isang paslit. At ang mag-aalaga sa kanila ay isang paslit. Ang baka at oso'y magkasamang manginginain, ang mga anak nila'y may higang magkatabi. Ang leon ay kakain ng damo tulad ng baka, maglalaro ang sanggol sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi mapapahamak ang batang munti, kahit pa isuot niya ang kanyang kamay sa lungga ng ulupong. Walang mananakit o namiminsala sa nasasaklaw ng aking bundok na pinagpala, sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng mga taong kumikilala kay Yahweh, kung paanong ang karagatan ay napupuno ng tubig
Sa araw na iyon, lilitaw ang isang hari mula sa angkan ni Jesse at ito ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bansay tutungo sa banal na lungsod upang siya'y parangalan. At yun, hanggang dito na lamang. At ang aking natutunan dito ay itong verse 1, naputol na tulad ng punong kahoy ang paghahari ng anak ni Jesse. Ngunit katulad ng pag-usbong ng mga bagong sanga sa pinutol na puno sa lahi niya ay lilitaw ang isang bagong hari. Ang nakuha ko dito at ang aking natutunan dito sa verse 1 ng chapter 11 ng Isaias ay ito pong verse 1. Nabanggit ko po kanina. At ang nakuha ko po ditong aral, bagamat nasa sitwasyon tayo na parang wala na talagang pag-asa, parang wala na talaga, pero sa kabila nun, meron tayong hindi nating inaasahan na bagay na ikabubuti pala natin. Kahit na tayo ay nasa panahon na tayo nadi-discourage, down na down, meron palang oportunidad na bubuksan ng ating Panginoon sa ating buhay nang hindi natin inaasahan. Yun po yung aking natutunan dito sa verse 1 ng Isaiah chapter 11. Paano ko po nasabi? At ano po yung pwede kong pong gawing halimbawa? Ang pwede ko pong gawing halimbawa doon sa aking sinasabi na sa panahon na para tayong down na down, meron palang ginagawa ang ating Panginoon sa ating buhay na kabubuti natin at oportunidad na bubuksan sa ating buhay. At ang halimbawa ko po doon ay yung aking pong sarili. Nung time na ako po ay down na down dahil nawalan po ako ng trabaho kasi po umalis po ako sa aking pinagtatrabuhan. Nung time na yon, meron po akong live-in partner. So, yun po. Umalis po ako dun sa pinagtatrabuhan ko dahil wala na po akong ginagawa doon. Kumbaga, maliit na rin po yung sinasahod ko po doon. Kaya po, nag-decide po akong umalis doon. Then, nung time na yon, meron po akong live-in partner. Napilitan po akong iwan siya. Then, nung time na yon, 2019, kung di po ako nagkakamali. Tapos, ando pa rin naman po yung komunikasyon namin sa isa't isa. Pero that time, nawalan kami ng oras sa isa't isa. Tapos hanggang sa naghiwalay kami. Then, nung time na yon, down na down ako dahil naghiwalay na nga kami. Tapos bukod pa doon yung sinabi ko sa kanya, yung ipinangako ko sa kanya, hindi natupad na siya ipabalikan ko. Yun. Na-down ako dahil hindi ko natupad yung pangako ko sa kanya. Di yun. Iyak ako ng iyak tuwing gabi. Tapos hindi ako mapakali. Kumbaga, depressed ako. Kumbaga, wala na talagang pag-asa. Parang wala na talagang pag-asa ako. Wala na akong nararamdamang pag-asa sa aking buhay. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, anong direksyon ng aking buhay. Pero, dumating yung araw na hindi ko inaasahan.
Pagpasensya nyo na po at medyo may ubo lang po ako ngayon. Yun nga po, nabanggit ko na meron akong isang bagay na hindi ko inaasahan. Ay nung time na yun ay gusto ko na mag-suicide. Hawak ko na yung kutsilyo, then yun. Meron sa akin kaisipan na huwag kong ituloy yun, pero sa kabila nun, may nagsasabi sa akin ituloy ko na kasi wala rin naman mangyayari sa aking buhay kung ako'y magpapatuloy. That time na yon, hindi ko inaasahan na dumating yung aking lola. At yun nga, nabanggit ko yun na yun nung mga nakarampang buwan. Doon sa kawikaan na nabanggit ko doon na ipinanalangin ako ng aking lula. Tapos, yun yung naging way para makilala ko yung aking pastor at pastora, kaya ako napunta dito sa church na aking kinabibilangan. Yun nga. Yun nga yung nangyari. Hindi ko inaasahan na dumating pala yung lula ko. Then, hinahanap ako. Sabi sa akin, nakita niya ako, sabi niya, Apo, kamusta ka na? Yun, kwentuhan muna kami. Meron akong hindi magandang nababalitaan sa iyo. Sabi niya sa akin ganun. Sabi ko, opo, kasi meron po akong pinangakuan. Hindi ko po natupad yung pangako ko sa kanya. Hindi yun. Iyak talaga ako nun. Tapos noon, sabi nung aking lula, pumanaw na kasi yun nung 2019 din. Sabi niya, pwede ba kitang ipag-pray po? Nung ipinag-pray niya ako, sabi niya, yun, pinag-pray niya ako na sana, Panginoon, tulungan mo po ang batang ito na malagpasan yung pagsubok na kanyang nararanasan, yung bagay na pumapasok sa kanyang kaisipan, gumamit niya ng mga tamang tao sa kanyang buhay na makakatuwang niya upang malagpasan niya yung problema. Tulungan mo po siya na makabangon sa kanyang buhay sapagkat nawawalan na po siya ng pag-asa. Ganon. Yung ganong prayer niya sa akin na yung kaisipan kong madilim na parang wala na talagang pag-asa, na halos mabaliw-baliw na, nagkaroon ng liwanag at pag-asa na meron pa palang pag-asa at meron pa pala akong magagawa. Bagamat andun yung sakit na nadulot nung nakaraan, salamat sa Panginoon dahil unti-unti nawala yung sakit na yun at napalitan ng kagalakan. At yun nga, pinapakita dito sa talatang ito, bagamat nagkaroon tayo nasa sitwasyon man tayo na parang wala ng pag-asa, meron pa rin magagawa ang Panginoon para sa ating buhay upang tayo ay magkaroon ng pag-asa. At yun po yung aking halimbawa. At yun nga po, napalad ka po kung meron kang pastor sa iyong buhay, lingkod ng Diyos, na handa kang i-lead, handa kang turuan, alam niyo yun, handa kang mag-ubos ng oras para lang ikaw ay matuto. At yun po ang aking natutunan po dito. Kaya yun nga, magpatuloy lang tayo sa ating buhay. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa sapagkat sa Panginoon, lagi may pag-asa. Hindi nauubusan ng pag-asa kung lalapit tayo sa Panginoon.
Yun lamang po at marami pong salamat. Sana po hindi nyo po ma-misinterpret yung aking sinasabi. Sa Panginoon, lagi pong may pag-asa. Sapagkat siya po ang may hawak ng ating kinabukasan. Kung patuloy po tayong magtitiwala sa Kanya, patuloy po tayong lalapit sa Kanya, o patuloy po tayong magpapasakop sa Kanya, tayo po ay malalayo sa katahamakan. Maniwala po tayo sa Kanya, manampalataya, at sumunod sa Kanyang kalooban. Yun lamang po at marami pong salamat. Muli, kita-kits po tayo sa ating night devotion bukas po ng gabi. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye.